at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa'kin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, alauna ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Rapido, rapido.
Rapido, hataw, balita. Magandang hapon ho Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita, Biyernes at 30 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ating pong headlines, Malacanang iginit na wala ng balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. MMDA pinaghahanda motorista sa 3 buwang road closure sa EDSA North Avenue. Pangulong BBM tiyak daw pang tuloy-tuloy na reforma sa edukasyon. POI na police PO1 na inaanak sa kasal ng pinatay na Lady Cup middleman sa pagbebenta ng sasakyan ng biktima. MMDA magkakasara po ng dry run sa 5-minute response. Kampo ni na Rian Ramos, Michelle B. pinag-aralang magkaso ng libel, perjury, laban sa PA driver. Ano naman? Ito na naman. May panibagong pagtaas sa presyo ng petrolyo next week, kaya magpa-full tank na po tayo. 4 naman ang patay at 1 sugatan sa pamaril sa Matalam, Cotabato Province. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Para sa mga motorista, asahan daw po ang mas matinding daloy ng trapiko sa EDSA at kalapit na bahagi ng Quezon City. Dalaman sa konstruksyong may kaugnayan sa MRT-7 project. Inanunsyo po ng MMDA na isasarang bahagi ng North Avenue patungong West Avenue dahil po sa itatayong turn-back steel box girder mula February hanggang Mayo 19, tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ho ng madaling araw. Ayon po kay MMDA Chairman Don Artes, hindi magiging minimal ang epekto nito sa traffic dahil sa maapektuhan din ng proyekto ang EDSA Carousel Station sa naturang lugar. May paalala ho MMDA, bawal daw lumampas sa schedule ang pagsasara ng mga kalsada na maring humantong sa kaukulang parusa. Magsilbing middleman sa pagbebenta ng sasakyan ng pinatay na Lady Cup ang inaanak nito sa kasal, madating car agent na ngayon ay isa na rin sa mga itinuturing na person of interest sa krimen. Sabi sa DZRH News ni Southern Police District spokesperson Lieutenant Margaret Panaga, pinaghahanap pa rin nila ang babaeng ex-agent na huling nakasama ng 38 taong gulang na Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido. Ayon pa kay Panaga, sinisilip din nila ang posibilidad na hindi lang isa ang pumatay kay Molinido at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Ito ay matapos matagpuan ng mga bangkay na mag-ina sa magkahiwalay na lugar sa Bulacan at Tarlac. Sumasailalim na sa autopsy ang bangkay ng bata para alamin ang sanhi ng kanyang ikinasawi. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang dating mister ng biktima na isa ring pulis na matuklasan na kinasuhan ito ng Lady Cup ng violence against women and children dahil sa issue ng sustento. Rapido, hataw, balita. May bad news ho sa mga motorista. Nako, pasok ng Pebrero, bad news sa mga motorista, no ho? Namumuro ho ang taas presyo ng petroleum products next week. Ayon po sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng humigit kumulang daw po sa 10 centimos ang dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina. Higit kumulang naman sa 85 centavos ang posibleng pagtaas sa diesel. Habang sa kerosene naman ay posibleng tumaas ang higit kumulang sa 45 centavos per liter. Ayon po sa DOE, ang pagtaas ay dahil po sa supply disruption sa Amerika. Dulot po na masamang panahon doon na nakapekto sa produksyon na hanggang 2 milyong bariles bawat araw. Porsigido ang administrasyon na ipagpatuloy ang mga reforma sa sistema ng edukasyon.
Ito naman sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tanggapin ang report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 kasabay ng paglulunsad ng National Education and Workforce Development Plan na magsisilbing roadmap ng mga reforma sa edukasyon sa susunod na 10 taon. Target ng pamahalaan na mas palakasin pa ang mga naumpisang programa para mapabuti ang kalidad ng pagtuturo sa mga Pilipinong mag-aaral. Kabilang sa mga naging akbang ng gobyerno ang pagrebisa ng basic education curriculum para maging mas simple, learner-centered at skill-focus. Pinalakas din ang school facilities sa pamamagitan ng electrification ng mga paaralan at pagbibigay ng computers at internet connectivity. Hindi raw po vindication para kay Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment complaint laban sa kanya kung hindi pagresolba lamang sa issue ng technicality. Para po kay mamayang Liberal Party List Congresswoman Leila de Lima, magagamit daw po ang naturang desisyon para sa susunod na ihaharap na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Iginit po de Lima na walang nilinis na pangalan sa desisyon ng Korte Suprema at natili naman ng banta na mapatalsik si VP Sara sa pwesto lalo kapag umusad naman ng panibagong reklamo. Sabi naman ni Manila Congressman Joel Chua, miyembro ng prosecution team at House Justice Committee, tatalakayin pa raw po ang sa Kamara ang pagre-repaso naman sa rules on impeachment. Gayon din ang posibleng pagbabago sa komposisyon ng 11-man prosecution panel. Nalaman sa wala na sa Kamara sina dating ako Bicol Party List Congressman Jill Bongalon habang namayapan na rin si Antipolo Congressman Romeo Acop. Umaabot na sa 2,660 lindol dahil tala ng PBOX sa offshore ng Sultan Kudarat mula Enero 19 hanggang habang nagpapatuloy ang earthquake swarm sa naturang lugar. Hanggang kaninang alas 8 ng umaga, sinabi ng PBOX na 71 sa mga lindol ang nararamdaman na may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang 5.9. Dahil sa sunod-sunod na pagyanig, may ilang residente sa bayan ng Kalamansig na nanatili sa gilid ng kalsada habang iba ay lumikas na sa mga evacuation center. Ayon sa PBOX, posibleng sanhi ng earthquake swarm ang paggalaw sa Cotabato Trench. Pinayuhan ng PBOX sa mga residente na maging alerto at handa at sundin ang duck, drop, cover, and hold kapag may pagyanig. Nasa bato ng PNP Highway Patrol Group ang nasa 221.5 million pesos na po na halaga ng kahon-kahon na cellphone at tablet sa isang checkpoint sa Quezon City. Ayon po kay PNP HPG Director Police Brigadier General Hansel Marantan, kanilang sinitang driver ng closed van dahil man sa paglabag sa batas trapiko. Pero napansin daw po nilang kahinahinalang kilos na naturang driver. Doon na sila nagtaka at natuklasan na hindi angkop ang cargo documents sa aktual na laman ng sasakyan. Kinumpiska ng mga otoridad ang mga gadget habang nasa kustodiya na ng Regional HPG NCR ang driver para sa kaukulang investigasyon. Malacanang, inulit na wala nang inaasahang balasan sa gabinete ni Pangulong Marcos. Si balita mo yan, RH number 14, Let Narciso. Marinlet. Well, Ray, isusunod na daw sa Commission on Appointments ang pangalan ng mga kalihim ng iba't ibang departamento. Tugon ito ng Malacanang sa pagpuna ni Senador Rodante Marcoleta na karamihan sa pinuno ng mga ahensya ay nananatiling nasa acting capacity. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala nang balasahan sa gabinete. Ay kay Castro, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi nito, gayon din ang pagsusumite ng mga pangalan sa CA sa lalong madaling panahon. Narito si Yusek Castro. Natanong po natin ang Pangulo kanina. Wala na pong rigodon. At ang mga pangalan po ay isusumite sa Commission on Appointments as soon as possible. Kabilang sa mga tinukoy ni Marcoleta sa kanyang privilege speech sa Senado na hindi pa kumpirmado ang nasa Office of the Executive Secretary, Department of Finance, Department of Public Works and Highways, Department of Justice, Department of Budget and Management, Department of Environment and Natural Resources, Department of Transportation at Presidential Communications Office. Tungkol naman kay DNR Secretary Rafael Lotilla, titingnan daw muna ng palasyo ang record na sinasabing pangatlong beses lang na-bypass ang kanyang appointment.
Usulat Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Let. Chatter Chain Suchacha, ito daw po isusuportahan ni Senate President Tito Soto matapos daw baguhin ng Korte Suprema sa rules on impeachment. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, nagbago na ang isip ni Senador Vicente Soto III at kanya nang susuportahan ang anumang pagkilos para baguhin ang ating saligang batas o charter change. Ito'y matapos baguhin ng Korte Suprema ang panuntunan sa pagkakain ng impeachment. Paliwanag ni Soto, ang mga justices ay gumawa ng bagong batas dahil binago at pinahirap nila ang paraan ng pagkakain ng impeachment. Sa nangyaring ito ay sinaklaw na nila ang dapat ay gawain ng mga mambabatas. Sa desisyon nila sa kaso ni Vice President Sara Duterte, hindi rin itinama ang mga maling impormasyon nila noon, lalo na sa panahon na na-archive ang impeachment case. Hindi maaring February 6, 2025 dahil nagbakasyon lang sila nito para sa election at na-archive lang ito noong June 14 nang nag-finity adjournment ang Kongreso. Aminado si Soto na hindi pa niya nababasa ang buong desisyon, ngunit tinignan na niya ang mga kontrobersyal na bahagi. Sa ngayon na hindi na madali umusad ang impeachment dahil lahat ng mga congressmen ay dapat binasa lahat nilang complaint. Tinanggal din ang option 3 na kung pirmado na ng mahigit na 1/3 ng mga congressmen ang impeachment complaint ay maaari nang dalhin sa Senado at magsimula ang trial. Hindi umano masisi ni Soto ang mga kababayan nating nagdududa na ginawa ito ng mga justices dahil sa takot nila sila din ay ma-impeach kaya't naging unanimous ang desisyon. Ang tanong ngayon ng Pangulo ng Senado ay kung ano ang panuntunan na susundin sa impeachment case na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na't may dalawa ng impeachment laban sa Pangulo bago pa man opisyal na ilabas ang desisyon ng Korte Suprema. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. House Committee on Justice bibigyan ng malayang pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ibalita mo yan mula sa Kamara, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, dapat nahayaan ng House Committee on Justice na magampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas at base sa rules ng Kamara. Reaksyon to ni House Majority Leader Sandro Marcos sa simula na pagdinig sa susunod na linggo ng komite sa dalawang impeachment complaints laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma rin ni Marcos na nag-inhibit na siya sa buong impeachment process sa reklamong isinampa laban sa kanyang ama. Ang kay Marcos, layunin ito na mabigyan ng laya ang komite at maipatupad ang independent investigation. Nilinaw ni Marcos ang kanyang pag-inhibit ay hindi lamang bilang chairman ng House Committee on Rules, kundi maging sa House Committee on Justice na siya ay ex-officio member bilang majority leader. Kinumpirma ni Batangas Representative Jervin Luistro, chair ng House Committee on Justice, na sisimula nila sa susunod na linggo ang pagtalakay sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Sabi ni Luistro, pagpapasyahan ng komite kung may sufficiency in form and substance, kaya makabubuting iwasan muna ng ilang mambabatas ang magkomento dahil maaga pa para pangunahan ang nilalaman ng dalawang impeachment complaints. Ako si Nuke Regunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, kampo ni na Rian Ramos, Michelle D. pinag-aaralan daw pong magkaso o kasuhan ng libel, perjury ang isang PA driver. Ating alamin sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakairay pinag-aaralan ng kampo ni Rian Ramos at Michelle D. na kasuhan ng libel at perjury ang driver at personal assistant Ramos. Sabi sa DZRH ng abogado nilang si Atty. Maggie Garduque, malaki na yung epekto ng aligasyong torture at illegal detention ni alias Totoy sa reputasyon ng kanyang mga kliyente. Idiniin niyang wala pang formal na kasong kriminal laban kina Ramos at D at iniimbestigahan pa rin ng National Bureau of Investigation ang reklamo ng PA driver. Tinawag ng abogado na physically impossible ang mga aligasyon ng complainant na nangyari umano noong January 17 hanggang 19. Depensa niya nasa Iloilo City noong January 17 at kinabukasan lamang nakauwi, habang noong ikatlong araw naman sumalang na raw si alias Totoy sa inquest
o sa inquest investigation sa Makati City Police Station. Ayon pa kay Garduque, walang lumitaw na senyales ng pananakit sa isinagawang medical examination sa PA driver at hindi rin tugma sa aligasyon ang ipinakita niyang injury sa mga mamamahayag. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. MMDA magkakasana ng dry run sa 5 minutong response. Detalye balita mo yan, narate siya number 52, Edniel Parosa. Edniel. Hindi muna matutuloy sa susunod na linggo ang pag-arangkada ng 5-minute response program sa traffic incident sa Kamintahan. Sabi kasi ng MMDA Chairman, Attorney Romando Artes, pinaplansya pa rin ang naturang sistemang bit-bit ni MMDA General Manager Nick Torre mula sa Philippines Police. Sa pulong balitaan dito sa Pasig City, sinabi ni Artes na magtatakda muna sila ng dry run. Aminado ang opisyal, may kilang pang mga ayusin sa communications ng ahensya. Dahil integration ito sa kanilang command center. Sa ngayon ay maaring itawag ang aberya sa kalsada sa 136 hotline habang nakatutok din ang CCTVs ng Metro Base sa mga pangunahing lansangan. Kahapon, pinulong ni Torre ang mga traffic chief ng mga lokal at pamahalaan kung saan kapatid na kailangan pa ng dagdag na pag-aaral sa planong 5-minute response time program. Pakinggan natin si Attorney Artes. Siguro magkakaroon muna kami ng dry run bago ito i-launch kasi may mga requirements pa insofar as communication is concerned. Inaayos pa yung aming radio system na tinututukan ni GM Torre na para ma-maximize yung use at kung kailangan mag-procure ng additional radios. Ang tinig ng MMDA Chairman, ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parrosa. Samantala naman, Farm to Market Road Watch. Isang transparency portal na magbabantay daw po sa mga infrastructure projects na nasa pangasiwa po ng Department of Agriculture. Ito raw po'y inilunsad na. Ating alamin sa report ni RH5, Val Gonzalez. Val. Ray, maaari nang makita at makibahagi ang mamamayan sa pag-usad ng mga farm-to-market road o FMR projects na itatayo at pamamahalaan ng Department of Agriculture. Ngayong araw ay inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paglulunsad ng FMR Watch, isang transparency portal na magmo-monitor sa mga infra projects na nasa pangasiwa ng DA. Ayon kay Kalihim Laurel, layunin nito na matiyak na ang pondo ng bayan ay magagamit sa pagtatayo ng mga kalsada na makatutulong sa mga magsasaka at mangingisda sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay utos ng ating Pangulo na kailangan maging transparent ang lahat ng major actions, lalo na sa construction, infrastructure, sa mga bidding ating gobyerno para magbalik ang buong tiwala ng mamamayan sa tanong. DA ay handa sa hamon na ito at hopefully makikita nyo by the end of this year na kung ano nangyari at we are seeking for everybody's cooperation on this para magastos natin na maayos ang pera ng bayan. Sa pamamagitan ng FMR Watch, magkakaroon ng access ang publiko at kumpletong detalye ng bawat proyekto kabilang ang eksaktong lokasyon, kontratista, halaga ng proyekto, petsa ng pagsisimula at maging ang porsyento ng accomplishment ng proyekto. Ang DA, Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering o BAFE ang mamamahala sa proyekto. Sabi ni Secretary Laurel, mayroong sariling QR code ang bawat proyekto na direktang magdadala sa project profile ng isang FMR. Aniya magkakaroon na ng access ang kahit sino sa mga bid documents habang plano na rin ng DA ang pagla-live stream sa gagawing mga bidding process sa mas bukas at mas malinaw na transaksyon ng gobyerno. Mayroon ding nakatalagang page para sa mga magsusumbong kung makikitang mayroong kaduda-duda sa isang itinatayong proyekto sa ilalim ng 2026 National Budget. Naglaan ng gobyerno ng 33 bilyong piso para sa mahigit 1,600 FMR na mayroong 2,300 kilometro ng haba ng kalsada o daan ay tatayo sa iba't
ibang rehiyon sa bansa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kahilingan na ayusin ang navigation gate sa Navotas, may malinaw na tugon ang DPWH. RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Colonel, may malinaw na tugon na ang sa kailangan na maayos na dun sa huling nitong tubig Chanco. Ugnay doon sa pagpapaayos na navigation gate dito sa Nabutas. Itinuring na resibo gaya ng kanyang sinabi na agad siyang sumulat kay DPWH Secretary Dizon para humingi ng pondo para sa pondo ng pagpapagawa itong navigation gate. Masayang binalita ng congressman na naputa na inaksyonan agad ang rekomendasyon ng kanilang Japanese consultant at engineering para maayos ang kabilang o ang kakaibang tumutunog dito at paiwasan na rin ang lumala ang bearing at masira. Ang navigation gate kay Romel ay nasa border ng Malabon at Naputa na siyang pumipigil sa pagpasok ng tubig mula sa karagatan ng Manila Bay, lalo na kung nagkakaroon ng mga pagbaha at mataas na high tide. Nagsisilbi itong harang at mapanatili nito ang dalawang lungsod na kaligtasan ng ilang mga barangay at panahon ng tagulan, lalo na kapag mayroong kalamidad. Areson de Tre, Edwin Duque nagulat ng DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin. Samantala naman, COMELEC meron na raw pong inilabas na calendar of activities para po sa March 14 special election sa Antipolo. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy! Ray, inilabas na ng COMELEC ang opisyal na calendar of activities kaugnay ng gaganaping special election sa ikalawang legislative district ng Antipolo City sa Marso 14, 2026. Ayon sa COMELEC mula February 5 hanggang 7, 2026 ang filing ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbo sa naturang halalan. Pagsimula naman sa February 12 hanggang Marso 29, 2026 ang election period kung saan ipapatupad ang gun ban. Kasama ito, mula February 12 hanggang Marso 12, 2026 ang itinakdang campaign period. Sa Marso 13 naman, o bisperas ng halalan, ipatutupad ang liquor ban at na ipapabawal ang pangampanya. Sa mismong araw naman ng halalan, sa Marso 14, ipatutupad ang liquor ban at ang pagbabawal sa pangampanya. Samantala, tinakda naman ng COMELEC sa April 13, 2026 sa bilang huling araw ng pag-aay ng Statement of Contribution and Expenditure o SOSE ng mga kandidato. Patuloy na inakayat ng COMELEC ang publiko na makiisa at sumunod sa mga patakaran upang matiyak ang maayos, mapayapa at malinis na halalan sa Antipolo City. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Boy. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras sa 2:39. Ang oras na